Ngayong araw ay makakasama natin si DICT Secretary Henry Aguda upang bigyan tayo ng impormasyon tungkol sa integration ng blockchain technology at national budget. Magandang umaga po, Sec Henry. Magandang good morning po, Yusek Claire, sa ating mga kaibigan sa media at saka mga kababayan po natin. Sa ngalan ng DICT, isang mainit na pagbati po sa lahat. So nandito po kami ngayon para ibahagi ang isang critical na hakbang towards digital governance. Ito po'y pagtugon sa utos po ng Presidente na gamitin ang digital technology para magkaroon ng mas mataas na tiwala ang taong bayan sa gobyerno. Ito naman po ay pinag-ano rin po, tinulak din po ni Speaker at saka ni Senate President at ang kagandahan po nito, whole of government approach na po to. Kaya ito po, masaya ko pong sinasabi, ang Pilipinas ang unang legislative body sa Asia na gumamit ng blockchain para sa national budget at unang bansa sa mundo na may fully on-chain national budget po. So, first in the Philippines. Ibig sabihin, ang pera ng taong bayan may permanenteng digital na resibo. Hindi pwedeng palitan, hindi pwedeng dayain. Hindi lang tayo sumabay, nag-leapfrog po tayo. Habang ang ibang bansa ay gumagamit lamang ng blockchain sa mga portions of their budget, ito pong taon na to, matatapos ang taon, na ang Pilipinas ang maglalagay ng buong budget cycle sa isang tamper-proof system. Wala pang bansa na gumawa nito. Mula approval, paggastos, disbursement, hanggang reporting. So simula po yan sa 2026 General Appropriations Act. Magkakaroon na po ng Digital Seal of Truth. Isang opisyal na kopya na pwedeng i-verify sa kahit sino, kahit kailang taon na ang lumipas. Sabi nga nila sa 2026 budget, meron na pong forever. Forever na po yung masusuri yan. Ito ang Digital Bayanihan Chain ng DICT kasama ang Kongreso at DBM po. Isang sistema na nagsasabing ang budget ng bayan ay malinaw, totoo, at hindi nabubura ng panahon o politika. Marami na tayong transparency sites. Marami na pong nagawa yan. Dumadaan ang budget sa maraming opisina, maraming versions, iba't ibang sistema. At pagkalipas ng ilang taon, mahirap ng patunayan kung alin ang tunay and final official copy na naaprubahan po, whether sa Kongreso o sa Eksekutiba. Meron pong visibility, pero ang problema po, nasaan yung long-term traceability? Yun yung medyo kulang. Ang sagot po, blockchain bilang integrity layer o watchdog ng gobyerno. Kasi yung blockchain po, ipapaliwanag din po mamaya ng ating kasama si Yusek Dave Almirol, pwede po ma-access ng publiko yan. Pwede po ma-access ng mga Citizens Action Group para malaman nila kung paano yung gastusin ng gobyerno. Hindi lang ipinapakita ang impormasyon, iniingatan din niya ang katotohanan. Walang iisang system o tao ang may hawak ng katotohanan. Lahat po tayo. Baga, para pong transparency server sa kapanahunan po ng eleksyon, kung naalala nyo. Lahat ng pagbabago may bakas o may traceability. Kahit sino pwedeng mag-verify kasi available to the public. Kahit ilang administrasyon na ang lumipas, hindi lang short-term visibility yan. Generational na po yan. So ano po ba yung ginagawa ng sistema? Hindi na po ito bago. Ang proseso ng pag-aaproba ng budget, ang papel ng Kongreso, DBM at COA, ang decision making, walang dagdag na gastos, lahat po yan nandun sa blockchain and sinisigurado po yan. Ano ba ginagawa nito sa blockchain? Binibigyan ng permanenteng digital proof ang GAA or General Appropriations Act. Pinoprotektahan ang opisyal na kopya ng budget. Tinitiyak na ang kasaysayan ay hindi nabubura. Alam niyo po, yung budget po, isang batas yan. So, marami pong nag-usap para mabalangkas yung batas. Part of history na po yan. Ayan po ay nakadokumenta na sa blockchain. At ang katotohanan ay hindi napapalitan. Hindi nito binabago ang gobyerno, pinapatibay nito ang tiwala. Hindi lang digital ang budget, digital na rin ang paninindigan sa katotohanan. Ano ba magagawa nito para sa mga Pilipino? Una, iwas korupsyon.
Kapag ang budget ay may permanenteng digital record na hindi pwedeng baguhin ng palihim, mas mahirap madaya, mas madaling manangot. Ikalawa, alam ng tao kung saan napupunta ang pera. Mas malinaw, mas nasusundan, mas nasusuri mula pag-aproba hanggang paggastos. Alam niyo po, yung GAA po is one whole year yan. So 365 days of the year, makikita niyo po kung ano yung galaw ng finances ng gobyerno. Ikatlo, may ebidensya kahit magpalit-palit ang administrasyon po. Hindi nabubura ang records, hindi napapalitan ang katotohanan. May panghahawakan ang taong bayan, media, at mga investigador. Ikaapat po, mas tumibay na tiwala ng taong bayan. Kung sigurado ang tao na totoo ang datos, mas nagtitiwala sila sa proseso, mas nagtitiwala sa institusyon, mas nagtitiwala po sa gobyerno. Kung hindi na nadadaya ang budget, wala nang lusot ang pagnanakaw po. Digital governance na ramdam po ng tao. Mahalaga din pong sabihin na ang ginagawa natin ay para sa pang-araw-araw na karanasan ng Pilipino. Kung pinoprotektahan natin ang national budget laban sa katiwalaan, pinoprotektahan rin natin ang bawat Pilipino para sa mas maayos at mas ligtas na serbisyo. Yan po yung 2026 GAA on the blockchain. Meron din po akong update doon sa ating private express and messengerial delivery services. Ang gusto po kasi ng Pangulo, aside from holding government accountable, we should also hold private sector that provides service to the government accountable. So ito po yung ginagawa namin. Maglulunsad po kami ng tinatawag nating bantay padala. Noong nakarang taon, tinutukan natin ang kapakanan ng karapatan ng mga private express messengerial delivery services. Yan po yung nagdadala ng mga goods sa bahay-bahay nyo po. Yan din po yung nagdadala ng mga parcel sa inyo. Halos buong Pilipinas, by end of this year, magkakaroon na ng mga ganyan logistics services. Dati po maraming color room. Ang ginawa po ng PIMEDES, nandito po si Director Carlos, kung matatanong nyo mamaya ng detalye, 10 lang po nakaregister na logistics provider. 56 na po ang nakaregister kasi nagbigay po tayo ng amnesty sa mga kolorum. Panawagan po doon sa 7 na natitira na lang, mag-register po kayo. Madali naman mag-register, punta lang po kayo sa DICT website. Kaya ilinunsad ng DICT ngayon naman ang Oplan Bantay Padala bilang isang public monitoring portal para sa mga reklamo laban sa courier at delivery services po. Kung nawawala yung parcel nyo, nasira yung parcel nyo, o nagbayad kayo tapos walang dumating na parcel, pwede nyo pong i-escalate sa DICT. Bakit po ito mahalaga? Malalaman mo kung sino ang mapagkakatiwalaang courier. Makikita mo kung inaayos ang reklamo at may epekto ang boss mo. Pag nagreklamo po kayo sa 1326 at dict.gov.ph, every week po, binibigyan po ako ng report dyan ng PIMEDES team kung sino yung mga delivery service na may mga problema. Down to the specific problem po. At marami na pong naayos naman. Meron nga isang courier service dahil sa pakikipag-ugnayan namin, nakita nila marami silang reklamo, nag-launch po nung kanilang insurance parcel. So para wala na reklamo, pag nawala yung parcel nyo, may insurance ka, hindi na kayo magre-reklamo, nabayaran na yung parcel nyo. Yung iba pong mga agency, yung iba pong mga courier service, baka gagayahin na rin po yan. Mas ligtas po rin yan kasi yung mga riders po i-register na natin para kung sino-sino man po yung pumapasok sa lugar nyo na nagdi-deliver, alam nyo na authentic na nagdi-deliver po siya. Nalalaman din po namin sino yung madalas na irenereklamo. Sila naman po yung nakikipag-ugnayan kami at naayos naman po yung serbisyo. Nung Pasko po, nagkaroon po ng malaking improvement do sa delivery service. Malaki yung volume, mas kumonti po yung mga reklamo. Hindi ito laban po sa negosyo. Laban ito sa serbisyo na pabaya sa tao. Kapag may open data, may accountability. Kaya makikita nyo pa doon sa website natin yan. Kapag may accountability naman, gumaganda po ang serbisyo. Siguro mag-update na rin po ako doon sa isa rin naming linunsad para mag-improve yung service sa tambayan, yung Oplan Bantay Signal naman. Ganun din po, yung signal sa internet ay mahalaga rin po sa atin, di ba? May infrastruktura na tayo pero hindi
pantay ang kalidad ng internet sa buong bansa. Sa Metro Manila mas mabilis, sa labas ng Metro Manila medyo mabagal. Sa Oplan Bantay Signal, tayo po ang pulis na nagbabantay ng serbisyo. Tayo po, tayong mga mamamayan. Kaya makita nyo doon sa datos natin, 600,000 na po sa inyo ang nagpadala ng signal quality doon sa area nila. Dahil diyan, alam natin na nag-improve po yung internet service natin sa bansa. Pero malayo pa yung kailangan nating marating. Kailangan doblehin natin yung mga speeds na nakikita nyo dyan. Yung average latency o yung bagal, dapat makalahati po yan. So, sabay-sabay po natin babantayan yan. Dahil dito, kapag mahina ang signal, mag-speed test lang gamit ang Ookla Speed app. Libre po yan. Wala kayong babayaran dyan. Ipadala ang resulta sa 1326 at dict.gov.ph. Pwede ring tignan ang status ng ulat sa portal, sa signal mo, boses mo. Kamakailan po, nagkaroon po kami ng coordination sa isang telecoms company. Baka alam niyo na yan, hindi ko nababanggitin. Doon sa Facebook, lumabas na may isang syudad na nagreklamo sa serbisyo nila. Immediately po, nag-usap po kami. By January, noong January 12, naayos po yung mga problema. So ganyan po ang kagandahan kapag whether budget man yan, o kaya status ng courier service, o kaya status ng internet, basta it's available to the public at nakikita ng public yung kalidad ng serbisyo, ay nakakapagtulungan po tayo. Yan po ang digital bayanihan. Closing statement ko na lang po, ang blockchain sa 2026 GAA at ang mga digital monitoring initiatives ay hindi para magmukhang high-tech ang gobyerno. Hindi po yan. We're not doing technology for technology's sake. Ginagawa natin ito dahil utos ito ng Pangulo at higit sa lahat dahil ito ang ating tungkulin sa bayan. Para sa bawat Pilipino, upang ang katotohanan ay malinaw, ang pondo ng bayan ay tapat at napangangalagaan at ang serbisyo ay tunay at nararamdaman po ng tao. Ito po ang Digital Bayanihan in Action, gobyerno at mamamayanan magkasamang nagbabantay para sa mas maayos, patas at mapagkakatiwalaang serbisyo, government man o private po. Mula budget hanggang padala hanggang signal, iisa ang layunin. Walang Pilipinong maiiwan at walang katotohanang matatabunan. Ito ang diwa ng bagong Pilipinas, isang bansang may malinaw na direksyon, matatag na pamumuno at nagkakaisang mamamayanan. Yan po ang briefing ko for today at Yuse Claire, we're open for questions kung meron pong tanong sa mga kaibigan natin. Para po sa unang katanungan, Samuel Medinilla, Business Mirror. Good morning, sir. Good morning. Na po tatanong namin kung magkano po yung ginastos na budget ng DICT for that blockchain technology at saka kung sino po yung mag-ooperate. Is that under a third-party company or DICT po? Actually, magandang katanungan yan. Una, walang ginastos. Meron po tayong nakuhang grant from a private sector. Ngayon po, yung blockchain na in-implement po is through a third party and it's going to go to a public chain. Ngayon, may mga katanungan po tayo. Ano ba difference ng public chain at bakit hindi ang ginawa sa chain lang ng Pilipinas? Yusek Claire, with your permission, tawagin ko po yung aming dalubhasa sa blockchain, si Yusek Dave Almirol, para explain paano ba ginawa itong 2026 GAA, tapos ano yung gagawin natin moving forward. Yusek Dave? Magandang umaga po sa ating lahat. So ang ating pong gamit po ngayon ay public blockchain pero nagsanib puwersa po ang tatlong ahensya na buuin na rin po ang tinatawag po na consortium blockchain. Ibig sabihin po to, pagmamayari natin ng node, hindi lang tayo powered by any third party in the future. No? So ang DBM, ang DICT at COA ay bubuo na po ng pagmamayari na po nating nodes. Pag sinabi po nating nodes po ito po ay pagmamayari po ng gobyerno. Pero ito po ay pwedeng i-power pa din or integrate pa din yung tatawag na blockchain pa din or yung tatawag na public blockchain para may access pa din po ang ating mga mamamayan. Yung mga IT company pwedeng integrate yan, pwedeng bantayan yan. So isa po sa sinabi ng ating mahal na sekretary kanina na hindi lang po tinatawag po ito ng accountability at transparency, may traceability po ito. No? So
So elaborate ko lang po kung bakit po napaka-importante itong blockchain na ito dahil hindi lang po ito basta-basta na para lang magkaroon lang ng high-tech lang tayo, hindi po gano'n 'no. Ito po ay tools talaga na ma-simplify ang mga bagay-bagay. So example po 'no, instead po na mag-enter ka pa ng data ng paulit-ulit, imagine mo ilang ahensya kailangan magpasok ng datos 'no, sa napakaraming mga datos sa mga servers pa natin. 'Pag pinasok po sa blockchain, once lang 'yan. 'Pag nagpasok diyan, kita lahat ng government agency. Ibig sabihin, mawawalan na po yung repetition. Mawawalan na rin yung doble-doble, triple-tripleng gastos. So ang laki po ng matitipid po ng blockchain. At the same time, libre po ito. Ito pong ginawa po ng DICT, at meron pong tumulong po na private entity para po ma-set up ang tinatawag po na public blockchain. Pero hopefully before the end of the year or early next year, malunsad na po natin yung consortium blockchain. 3 nodes po ito. Ibig sabihin, para po 3 transparency server na meron po ang DICT, meron po ang COA, meron din po ang DBM. So pag nagpasok ng budget po data ng DBM, kita po agad-agad 'yan ng DICT, kita rin 'yan ng COA. Pag may nagpasok naman po ng report, halimbawa inaward itong project na ito kay halimbawa contractor A, kita rin po ng 3 server po 'yan. At sinabi doon, bayad na itong project na ito, kita rin po 'yan. 30% done na 'yan. So wala na pong ghost project dito, mababantayan po natin po ito, no. Aside po sa makakatipid ng gobyerno, masisimplify na rin po natin yung mga government services. Umpisa pa lang ho ito. Uunahin natin ang budget para po sa blockchain the budget project natin, pero po hindi po ito magtatapos dito. Iba-blockchain din natin ang mga government services. Isa din po ito sa tools para mawalan na yung mga fake data natin, yung mga fake IDs natin. Alam nyo po, kapag nagpasok ka ng datos, dapat walang pwedeng gumamit ng dato mo ng ibang tao, di ho ba? So kung mapapansin niyo po kapag gamit niyo pong eGov app, in fact po may node 1 na po tayo sa eGov super app. Meron na po tayong blockchain enablement po doon. Magugulat ka, makikita mo yung national ID mo, di ba, sa eGov. Makikita mo rin yung senior citizen mo kung ikaw ay 60 years old or above ka na. Makikita mo rin yung PRC license mo kung ikaw ay PRC license holder. Makikita mo rin yung PhilHealth mo, yung TIN number mo, yung driver's license mo. Magulat ka, ba't wala na akong ginawa? Hindi ako pumila. Hindi ako pumunta ng LTO, hindi ako pumunta ng NCSC for a senior citizen, hindi ako pumila ng PhilHealth, hindi ako pumila kung ano-anong agency. Nasa bahay ka lang, ba't na-access mo ang data mo? Ang blockchain technology po ay tinatawag po na once-only policy. Ibig sabihin, pag pinasok yung datos mo sa isang ahensya, dapat yan hindi mo na uulitin pa sa ibang ahensya. Imagine niyo po yan, kung ilang bilyon-bilyon po ang matitipid natin, hindi lang sa proseso, hindi lang po sa mga infrastruktura, hindi lang sa napakaraming mga contractors, at makakatipid din po tayo dyan sa mga ginagawa ng taong bayan. Instead po na pumila pa sa iba-ibang agency, instead po na every time na pupunta ka sa agency, mag-fill up ka ng sangkatutak ng mga documents. Moving forward, using blockchain, pag pinasok mo ang datos mo once, dapat automatic yan sa lahat ng ahensya. Ayan po. So yun po yung pagkaka-explain po natin po. Kaya napaka-importante po ang ating pong blockchain technology na ma-implement natin. Thank you. Po si Yusek Dave. Fresh na fresh po kami from our stint in Abu Dhabi at saka Dubai. Follow-up lang po. Yes. Bali, magkano po yung grant na nakuha ng DICT to develop the blockchain technology? At the saka kanino pong galing na private company? The grant didn't go to the ICT. So we partnered with a company called Bayani Chain, and they were the ones who did the work for us. Yung amount po, siguro substantial din siya. A few million pesos din po siguro yon. Ang agreement naman namin sa kanila is, once it's done, at no cost to the government, we can migrate it to another chain po. And kung ang concern nyo na lang, cybersecurity, pinasadahan naman po ng cybersecurity team natin yan, saka data privacy team. So hindi po nila maaangkin yung data na mailalagay doon. Bali, may na-mention rin po na i-expand yung yung blockchain to cover other government services. Kailan po kaya expected ma-roll out yung expansion? At saka may na-mention din po na savings supposedly na magagawa. May estimate po kaya ang DICT kung magkano yung masasave ng government because of this technology? Yung nabanggit kanina ni Yusek Dave,
we needed to launch it quickly, kaya linunch namin siya to a public chain. So no cost to the government. Kasi kung naalala nyo yung Kadena bill, di ba yung Kadena is going to come out siguro in a few months, mga February, March siguro. Doon sa Kadena, magkakaroon ng specific allocated budget na. And we expect that the budget to blockchain everything to fulfill the mandate of Kadena will be included there. So si Yusek Dave, pinaplano na niya yung yung execution niyan. And once the budget has been allocated officially, we'll start constructing na the blockchain that will not cater just to the budget but for the whole Kadena execution. Siguro by 2027, yan na yung mangyayaring pure blockchain from budget to disbursement to budget allocation, etc. etc. Clarify lang po namin. So dapat mapasa muna yung bill bago po ma-implement yung expansion. Hindi naman. Yung expansion naman ngayon, there are things that we're now putting into the other systems of government, like yung sa eGov app. Pag makikita nyo po, meron ng parang blockchain yon, may eGov chain na yon eh. Pero syempre, we didn't anticipate the requirements of Kadena, dahil malaking requirements ng Kadena. We will have to get separate allocation for budget for the implementation of the whole Kadena. Hindi naman po namin naisama siya dun sa 2026 budget namin. Last na lang po. Bale, i-recommend po ba ng DICT na masama sa priority legislation yung Kadena bill? At saka i-follow up ko lang po kung magkano yung savings na estimate ng DICT. Doon sa prioritization, ginawa na po namin last year. I think we've already had a LEDAC meeting and nakita nyo naman yung mga legislation na in-endorse ni Presidente. As to the budget, rough estimate, north of several billion, Yusek Dave? Kasi imagine nyo na lang, yung papel na mawawala, tanggalin na natin yung issue na magkakaroon ng leakage. Hindi namin ma-estimate yun. Kung manual yan, magkakaroon ng corruption, etc. Hindi naman namin ma-estimate yan eh. Pero yung mawawala lang based on single entry, tapos wala ka ng multiple entry, siguro a few billion din yung matitipid yan. Papel, mawawala, di ba? Redundant IT systems, mawawala. Thank you po. Salamat po. Para po sa susunod na katanungan, Mads Moratillo, Net25. Hi, sir. Ayan. Sir, kanina nabanggit mo yung about sa cybersecurity. Gaano po ka-hack-free itong blockchain technology po na to? Especially budget yung pinag-uusapan. Okay, yung blockchain naman was created by cybersecurity specialist. Kung babalikan nyo yung history ng Bitcoin, isa sa mga kauna-unahang blockchain na sumikat, encrypted na yan eh. At the same time, the systems themselves, hindi mo mababasa yung, well, makikita mo yung hash code, pero hindi mo ma-reverse engineer yung, yung content niya. So, and to date, right now, yung chain itself, wala pa akong alam na hack. Usually, ang na-hack yung mga surrounding systems around it. So, it's a cybersecurity first system. It was designed to be secure from the start. So, sir, safe sabihin hack-free po siya? Oo, so far. Oo. 100% po? Ay, 101 muna. Yes, sir. Sir, follow up lang. Kailan po ito maa-access ng public? Open na po ba siya? Paano po yung pag-access dito? Actually, magkakaroon siya ng transparency portal. Baka I'll turn it over to Yusek Sasa from DBM to provide you that schedule for where the portal is going to be available. Today daw. Today. Ayaw na niyang umakyat. Today na daw. Today it will be available. Anong URL niya? Pakita mo lang yung URL. Yung URL, siguro, naku, hindi ko mabasa. Sorry, malabo mata ko. Ipapublish na lang namin yung URL. By today. Salamat po. Para po sa huling katanungan, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Rafi. Hi sir, good morning po. For reiteration lang, there are known blockchain or Bitcoin controversies that happened. Nag-center siya sa massive energy use, facilitating crime like money laundering nga and scams, and as well as extreme
price volatility and security risk nga. So how can we be sure that the 2026 GAA would be protected from these risks? Okay, yung unang risk on price volatility, wala 'yon kasi hindi naman traded yung ano yung token ng 2026 blockchain. So economic walang issue doon. Yung sa cybersecurity side, I've explained na naman kanina, and we will continuously guard against it. On the aspect of money laundering, yung iba kasi ginagamit ang crypto for laundering money, wala naman tayong financial trading diyan. Just to be sure, yung gagastusin pa rin on the blockchain, fiat pa rin naman yun eh. And for every expenditure, dadaan pa rin siya doon sa proseso ng gobyerno from GAA to the budget. So those risks will not be a concern for our 2026 GAA on the blockchain. Okay, sir. And you mentioned the eGov app. May mga netizens pa rin tayo na nagpo-post na nahihirapan daw sila mag-access, nagkakaroon ng glitches. So Oo. how can what's the plans of the DICT, to avert or resolve these glitches? Actually, ang isa naming ginagawa, before I turn you over to Yusek Almirol, is yung mga glitches kasi sometimes na trace namin sa signal quality. So, pagka alam niyo nan, kahit na anong app, pagka biglang yung signal nag-drop or naputol-putol, nagkakaroon ng glitches. So, majority nung glitch comes from that. Yung tipong nag-access ka ng transaction, biglang nawala yung wifi mo, yun, nagkaka-glitch yun, or mobile ka. Now, the other improvements has been increasing the capacity and optimizing the code. But the details I'll give you to Yusek Dave Almirol. Mas yung mga specific improvements na nagawa na nila. Yes po. Actually, meron tayong version 2 din po, nila-launch po, no? So, alam niyo po marami pong birth pains ng technology, no? So, alam niyo sa buong mundo, Pilipinas po yung isa sa known na sa tinatawag po na government super app. So, para tayong Singapore na po ngayon na in one government app, nandun na po lahat. Kung mapapansin niyo po, isa po 'to sa pinakamataas na rating. Kung titingnan mo sa iOS, sa Android, 4.7, 4.8 po ang rating niyan. Ibig sabihin, hindi po kami ang nag-rate niyan, taong bayan po nag-rate niyan, kaya mataas po ang rating. Yung mga nakaka-encounter po na glitches, karamihan, ito po yung mga cellphone po na medyo mababa yung minsan po, no? So, may mga features po yung app na hindi mag-function kasi high-end na po yung technology, hindi kayang i-access ng mga. So, ang ginagawa ho namin ngayon, binababa namin ngayon, ini-enhance namin, no? So to make sure na kahit po na luma yung cellphone, ma-access pa rin po yung ating mga features. At tatandaan niyo po, 1,000 po mahigit na systems ang naka-integrate na sa eGov app. So ibig sabihin, kapag ang glitch ay sa agency, hindi na po namin po yun kontrolado yon. Halimbawa, nag-click ka ng PhilHealth mo, wala kaming access sa data ng PhilHealth system na po yon. Pag nag-click ka ng national ID mo, PSA na po yun, wala po sa amin yon. Pag nag-click ka po ng pag-ibig po yon, hindi na po rin control yun. Kung may glitch po doon, minsan, nasisisi pa rin sa amin, pero actually po, ang problema na doon minsan is yung ahensya na nag-integrate. At take note po, 36 million downloads na po ang eGov Super App. Ganyan na po kadami. Kaya po, medyo tinitingnan na rin namin yung load ng servers namin. Kailangan namin itaas na rin po siya, no? In fact po, ito pong December, nag-surge po yung gamit, no? At alam nyo ho ba, mahigit 400 million transactions na ngayon ang eGov Super App users natin. National ID pa lang po, gamit na gamit. E-travel pa lang, PhilHealth, Pag-ibig, job application, ELGU naman po, 1,000 LGUs na po ang naka-integrate. Mag-a-apply ka ng business permit mo at iba-ibang klaseng mga clearances sa eGov Super App. So, hindi po biro po ang trabaho po natin po sa kung paano po natin pong hindi po lang po tayo nanggagaya sa ibang bansa. Pero actually po, maraming bansa pong interesado how we're able to do it. Kasi hindi po biro. In the past po, away-away po yan, kanya-kanya yung mga government agencies na mag-launch ng kanya-kanyang mga app. Pero for the first time po, nag-combine forces po mga government agency para balang araw, kapag pupunta ka sa isang ahensya at nagpasok ka ng datos mo, pagpunta mo sa eGov app, hindi ka na uulit pa. Yun pa lang, yung traffic, yung time-consuming na pila sa government, yung naaasar ka kasi nga, dati ka nang nakapag-submit nito, pupunta ka sa isang ahensya, magba-biometrics ka na naman, magpipirma ka na naman, magpi-fill up ka na naman. So imagine nyo po, the eGov Super App is actually a simplifier. It simplifies our life. And hindi po biro, hindi po to perpekto,
Kaya po ang DICT po ay ginagawa namin ang aming lahat na makakaya na ma-improve po ito. Hopefully po ma-launch natin yung version 2. Ako po excited po ako. Ang ganda po ng version 2. Napakaraming bagong features po ang ating eGov version 2. Mala-launch po ito po natin by February. So, yun po. Maraming salamat. Thank you po. Dagdag ko lang doon sa sinabi ni Yusek Dave. So kung magkaroon po kayo ng issue sa Taumbayan po, yung action center po natin, yung 1326 at dict.gov.ph, kunan nyo po ng picture yung screen kung saan nagkaroon ng problema, tapos padala nyo rin po. To give you an idea, yung 1326 po namin, AI po yung sumasalo ng mga nakuha na email. Tapos para malaman nyo na rin po, every Friday po kami nila Yusek Dave at saka yung mabang Yusek po sa DICT, tinitignan namin yan. Meron kaming, eto yung top, eto yung Yung eGov naman po, compared to do sa others, hindi naman malaki yung complaints na nakikita namin relative to the others. But yun na nga, sabi nga ni Yusek Dave, may version 2.0 plus yung assignment po namin, nagtutulungan po kami ngayon na i-solve yung capacity, maging ready siya to absorb the scaling requirement. Kasi parang na siya, nag-inflection point na eh. Yung nasabi ni Yusek Dave na 36 million download, 31 million yung users na, di ba? Tapos mga 500,000 per day parating gumagamit. So, masaya naman po kami at gamit na gamit po yung yung eGov app. Doon po sa medyo may konting glitch, pagpasensyahan nyo na po muna, we're continuously improving it. Padala nyo po sa 1326 at dict.gov.ph. May habol lang po na katanungan. Kat Valiente, Manila Times. Hi, Kat. Sir, good morning. During his visit to the UAE po, the President met with the Damac Digital Yes. firm. Aside from Damac Digital, mayroon po ba tayong mga other investment na inaasahan or may napirmahan bang mga other agreements or mga jobs na expected na ma-generate? Thank you. Actually, naka-publish naman yung mga kinuusap ni Presidente. Doon sa area po ng digital, yung sa Damac is one of the biggest data center providers in the world. Hyperscaler po yan. Parang 5 gigawatts yung total capacity na meron sila. Para makuha nyo po in perspective, ang Pilipinas po na sa mga 180 megawatts lang ang data center. Ang Singapore na sa mga 1.4 gigawatts. Si Damac po, yung data center niya sa buong mundo, 5 gigawatts. So siya, nagbabalak na magtayo sa Pilipinas. Tapos, nung patapos na po kami dun sa Abu Dhabi, may nagpahabol pa ho na isa pang data center, G42. Taga UAE rin po. Sila nagbabalak na magtayo rin ng another data center. So kung titignan nyo po yung Pilipinas, dahil patapos na po tayo dun sa National Fiber Backbone, isa po yan yung sa lagi namin sinasabi ni Presidente sa mga potential investor. Nung nakita nila yung fiber backbone natin from north to south, so kung bansa ka sa north, bansa ka sa south, naka-wrap around na yon, di ba? North Pole to South Pole. Tapos meron tayong Luzon Bypass, which cuts west to east. Pag tinignan mo yon, naka-wrap around sa equator yon. Pag naririnig po yon ng mga data center companies, nakikita nila na yung Philippines could be a data center hub in the region. Imagine nyo, in the future, pwede tayong mag-export ng AI services. Kasi yung AI, pag kinukonsume mo yung AI, parang utility na rin yan. Binibilang nila yung mga tokens na ginagamit mo. Kung yung mga data center na sa Pilipinas, parang tayo nag-export na ng technology. Kaya yun, exciting po. Marami po tayong data center locators na excited to come to the Philippines. Sir, pwede po namin malaman kung magkano expected investment dito sa G42 and saan po possible na itatayo? Oo. So, rough lang yung sa G42 is around 300 to 500 million usually. Spread over 3 to 5 years. I think yung kay DMAC, wala kami nung final but I think it's north of 1 billion eh. Again, those are initial numbers. Marami pa silang kailangan gawin. They have to come to the Philippines, check the availability of land. Ang data center kasi kailangan mo rin ng power, kailangan mo ng water. Yung connectivity medyo na sila, solved na sila. Wala tayong problema. Marami kayong international
subsea cable na papunta sa Pilipinas, north, south, northeast, southwest, lahat marami. Yung national fiber backbone nandun na. So connectivity is the least of their issues. So right now it's just locating where you have the best power and you have the best access for water. Salamat po. Yun po ang huling katanungan mula sa Malacanang Press Corps, Yusek. Pero bago po natin pakawalan si Secretary Henry, may katanungan po tayo. Since meron po tayo, nilunsad po natin to, mas madali na po ba maa-access ng ordinaryong Pilipino at i-verify yung GAA? Oh yes, definitely. Definitely. Paano po nilang gagawin yan? Well, pwede kayong pumunta doon sa portal na ilo-launch today, tapos pagdating nyo doon sa portal, makikita nyo na. Tapos ang kagandahan yan, pwede mo nang lagyan ng AI. Yung AI, pwede mo nang tanungin. Ang problema po, hindi tayong lahat sanay magbasa ng accounting di ba, ng mga budget. So pwede ka na magtanong doon. Ano ba dito sa items ng GAA ang overpriced, for example? O ano dito sa provision ng GAA ang magseserbisyo sa lugar ko? Yun. So pwede ka nang mag-interface through natural language. So kaya ito rin yung gusto ng Pangulo kasi para mas yung transparency. Oo, alam mo, Yusek Claire, kung makikita mo, si Pangulo talaga ang pioneer nito sinimulan niya doon isumbong mo sa Pangulo website. Tapos sinunod niya yung sa transparency portal ng DPWH. Tapos ngayon, lahat ng mga agency halos na ng transparency portal. So yun naman talaga yung vision ni Presidente. At saka nakita mo, siya pa nga nag-demo, di ba? Well, anyway, maliban dyan, Sec Henry, marami na rin kumakalat na viral na video na mapanira sa gobyerno na alam naman natin at makikita natin na AI generated at peke at ang nais lang ay siraan ng gobyerno. Meron po tayong nakita, hindi ko po alam kung ito yung napanood nyo. May isang nagba-viral po yata na video, isa di umanong tindero ng fishballs at lumalabas na inaaway yata niya yung mga kapulisan natin. Sigaw siya ng sigaw, pero yung paligid, walang reaksyon. Siya lang yung sigaw ng sigaw at para bang ang kanyang paninda daw ay kinukuha pa, hindi na daw naawa. Napakita ko na sa inyo to, yung video na to. So, paano niyo po itong i-assess, Sec Henry? Well, una, visually, malalaman mo kung fake pag tinignan mo, makikita mo fake talaga Like yung mga text, medyo gibberish siya, di ba? Doon sa mga signage, tignan yung mga signage. Ang AI kasi hindi magaling sa text Kayo rin, pagka trinayin nyo ang ChatGPT, magpagawa ka ng video, sometimes yung mga text mo may mga misspelling. Ano na yun? Clear indication na yun na AI yun. Tapos yung mga emotion ng mga tao. Di ba? Parang, minsan sa AI, lahat sila nakangiti, pare-pareho. Minsan lahat sila malungkot, pare-pareho. Parang masyadong unnatural na yun. Tapos yung mga maliliit na bagay doon sa mga prutas. Iba-iba yung hugis. Alam mong pinagdikit-dikit lang. Yun po, doon sa public po, malaking problema po ang deepfake, lalo na sa paggamit ng AI sa mga ibang bansa. Kung nakita nyo yung nangyari kay Grok, di ba? Si Grok, AI na galing sa US, pinagbawal across Europe. Checkan nyo na lang po kung ano yung controversy doon. Kasi nagkakaroon na ng mga deepfake na yung sa kanya nga, mga bata yung ginamit So maingat po dapat tayo doon sa mga lumalabas. Ang sa akin, ang rule of thumb ko, Yusek Claire, pagka yung video hindi from a trusted source, wag niyo nang pansinin. Pwede niyo pansinin pero take it with a grain of salt kasi ang dami na ngayong mga deepfake. In fact, plug ko, maglalabas nga ako ng article sa isang newspaper, an op-ed, talking about we need to clean the internet now. Kasi marami na pong toxic content, especially with the advent of AI. Hindi mo na alam kung ano yung totoo at hindi. Isa pa po, Sec Henry, dito sa may mga findings ang iba na marami na daw mga accounts na gawa sa ibang bansa at ang purpose ay siraan ng gobyerno at iangat ang Manchurian candidate nila. Natitrace nyo ba to at ano yung ginagawa ng DICT dito? Alam mo, hindi lang po DICT, Yusek Claire, CICC at saka NTC. Araw na araw na lang po na ginawa ng Diyos, makikita namin yung mga tawag namin diyan, mga illegal
activities on the internet. Hindi lang naman sa politika yan eh. Ginagawa rin nila yan for online illegal gambling, OSAIC, madami po. So araw-araw naming ginagawa po yan. Verified po yan kasi yun na nga yung reason kung bakit sa Kongreso marami pong bills na pending na gustong bigyan ng additional powers ng CICC for active takedown. Ngayon kasi, Yusek Claire, kahit na nakikita namin, makikipag-ugnayan kami sa mga social media platform. Tapos yung social media platform naman, in fairness to them, nakikipag-cooperate naman sa amin, revenue po sa kanila yan. Kaya sila hindi magmamadaling i-take down yan hanggat wala po daw batas. So pag dumating na po yung bagong batas na yan, kahit na nasa labas pa yan o nasa loob ng bansa, mabablock na po namin actively yan. Kaya marami po talaga, Yusek Claire, and we really need as a nation to be aware na that is an evil we need to clean out of the internet. Anong bill po yan na nakapending? Nakapending na po ba yung bill na yan? Marami. Oo, marami. Ano yan, hindi ko ano yung specific number, pero nandiyan yan yung mga tipong anywhere from regulating the age of minors to go on the internet, anywhere from trying to come up with a digital safety act, and specific yung platform dapat ma-regulate dito. Kasi yung mga platform po, wala pong opisina. May opisina sila dito pero hindi sila incorporated sa Pilipinas. Kaya ang hirap ng cross-border enforcement eh. Nakapending yan. And kami, sinusuportahan po namin yan. We provide technical assistance to the legislature to craft the necessary bills and laws. O di ang panawagan natin, bilisan po sana ito. Ay, nagmamadali po kami. Ayun po Alam niyo pala. po, ang AI wag nating i-underestimate. Ang AI could change the course of the country in terms of economic development. At the same time, if we abuse the use of AI, it can also create a lot of unproductive discourse. Kaya yan ang mga dapat linalagyan ng magandang harmonized regulation. Kasi isang bagay na pwedeng maging positive at maging negative, dapat yan yung na-optimize natin for the good of the country lang. Okay, yun po, Mek. May kahabol na po na katanungan, Sir Ace Romero, Philippine Star. Ayun. Ace, Secretary, good morning po. good morning. Yung mga kapitbahay natin, yung Indonesia, yung Malaysia, blinak na po nila yung pinanggit yung program kanina, yung GROK, dahil dun Oo. sa mga sexualized images. Oo. At yung kitang-kita po namin kahit sino nagagawa ng mga ganong mga larawan, yung ibang mga kasama namin na edit na rin yung photos. Tama. So, makipag-ugnayan ba tayo sa X kina Mr. Elon Musk with regard to these concerns? Kasi marami na ho yung nag-aalala kasi nga na-edit yung mga photos. Yung iba malaswa. Ang sagot dyan, oo. So CICC is working na together with NTC to do the blocking of that one. Yan, OSAIC na yan eh. So yan talaga immediate. Ang kagandahan lang sa Pilipinas, nung tinignan namin yung footprint ni Grok, medyo maliit. Ang talagang sikat dito, ChatGPT at saka Claude. But this week sigurado mariresolve na yan. So we will seek the blocking of that Yes. app. Oo. Oo naman. Oo. If not, malamang they're working on it kaagad eh. Kasi hindi na nga tayo kailangan humingi ng permission sa X o tumimbre sa kanila because of the content itself. Dapat na yan, block. Ang blocking lang, just to give you an idea on how blocking is done. Hindi kami push button na pag prines namin, block na yan. Pag may blocking yan, all of the ISPs would have to initiate the blocking. Salamat po, Sec. Salamat po, Yusek. Okay, wala na pong katanungan. Maraming salamat, Sec Hendy Yusek. and Yusek Dave. Thank you po. Thank you.